Ng Mount Negron. Okay? So dito makikita nyo yung jump off. Andito tayo guys. So ito yung jump off is Pasbol Aita Community. So Barangay Camias pa rin to, Sitio Pasbol Aita Community. Okay? From here papunta sa Camp 1, may dadaanan kayong 8 river crossing. Okay, dito pa lang battle na yan. Kapag mataas yung tubig, idinadaan namin sila dun sa tinatawag naming walling. So mostly lahat ng mga nakakit nitong mga pass na nag-uulan, lahat sila doon sila dumaan. So kaya isa pa din yun sa pinakamahirap din. Kasi ingat lang kayo, ang tatapakan nyo lang doon, ganun lang. Ganyan lang. Tapos hindi medyo madulas siya, kaya dapat kumapit kayo sa mga damo. Yung kapit sa damo, dapat damihan nyo, hindi pwedeng isa lang. Nakaraan mo Okay. nakahulog doon. Oo. Kasi nung nakaraan, yung babae kasi, ano lang siya, ganyan lang siya kumawa. Ganyan lang, kiss lang, no? So, hawakan niyo siya ng buo para ma-balance nung katawan nyo, yung bigat nyo. So ngayon, pero kapag mababa lang yung tubig, idadaan nila kayo talaga sa pure river crossing yan. So alam naman ng mga guide yan. Tapos doon sa river crossing din, maghihintayan kayo kasi isa lang ang taling meron kayo. So yung taling yun yung gagamitin nyo sa lahat ng river crossing. Pagpabalik, actually yung iba, pinitis na nila. Kasi kaysa nga naman hintayin nila yung nasa likod, no? Tinitis na nila. So, kasi medyo yung iba, may maliwanag pa, nakakatawid na sila, tapos nagpapahinga sila dyan sa baba pag nakatawid na ng river crossing. So yung iba naman, talagang full power na lang. Lakasan na ng loob, wala nang rope yung pabalik. Pero nandiyan naman yung mga guide natin guys, makikinig kayo sa kanila, kasi sila ang nakakaalam talaga ng lugar kung saan yung may ano ba yung tawag doon? Parang may impress kayo talaga sa kanila bakit nila alam. Kung saan ka tatapak, saan Kung ka saan tatawid. yung mababaw, Oo. kung saan yung malalim, alam nila. Oo, alam nila yon. Dati naglagay kami ng mga bato. Kaso yung mga puntang lokal, hindi nila alam yung sign. So inaalis nila yon. Naglalaruan nila. So ito, hanggang Camp 1 is 10 to 11 kilometers to. Guys, na. Sabi nila, pero ako nung ko to, parang nasa 10 lang. So 11, sabi nila 11 daw. So, ayan. Kaya sabi ko 10 to 11. Oo, 10 to 11. No? Tapos from Camp 1, pwede kayo magpahinga dyan. Pero ang inaano ko sa inyo is sandali lang. 5 minutes, 10 minutes, okay na yun. Kasi from Camp 1 hanggang Summit, lahat yan pataas na yan. Kung hindi ako nagkakamali, 8 kilometers yan na pataas. Or 7 to 8 kilometers pataas. Ngayon, ang pinaka bottleneck dyan is yung Sagingan. Dito yung banda. Bago ka makarating ng Camp 2. Dito yung banda yung Sagingan. Pataas yun guys. Tapos madulas ngayon dahil umulan nga. Hanggang ngayon baka umuulan pa rin doon. So mag-ingat kayo kasi madulas. So baka mamaya matapilok kayo, ganon, no? Mahirap bumalik ng ika-ika. Yan. Tapos dyan din pinupulikat yung iba. So pahinga lang. Pag alam niyo naman yan, pag pinupulikat, pahinga lang yan eh. Yung sleep. Pagdating niyo sa Camp 2, pwede na kayong kumain dyan ng lunch. Pwede na kayo dyan magpahinga. Kahit 30 minutes, kahit isang oras, pwede kayo dyan. Pero dito sa Camp 2 may cut off. Kailangan 10 AM andyan na kayo. Okay? 10 AM. So yung mga naunang mga umakyat dito, sila yung naging project ko. Yan, sila Kat, sila yung iba pa. Kasi dati 12 yan. Nung lumalabas sila ng alas 11, alas 12, ginawa kong 11. Lumalabas pa rin sila ng 10, 11, 12, ginawa ko ng 10. Yan. Yung 10 AM, sakto yun nandito kayo ng
mga 10 or 11. Kung dun sa facing na papunta kayo, tapos pabalik, ganun din. So dito may cut off, pag 10 AM wala pa kayo, no? Hindi na kayo pwede magsamit. Bakit? Depende ito sa tao. Yung iba kasi mahina na talaga, mahina na. Pipilitin pa rin nila. Kinabukasan na kayo talaga lalabas. Sure na kami doon. Kaya hinihintay na namin sila mga alas 6 ng umaga, ganun. So kung kaya nyo pa, alam nyo sa sarili nyo yan, pwede pa yung umusog. Magsabi. No? Sabi nga ni Kat, 11. Nung last time, tumawad pa siya. Pag 11, pwede pa rin So, basta kaya. Kung kaya nyo maghabol ng oras. Oo, kung kaya maghabol ng oras. So sa Camp 2, pag nakapagpahinga na kayo, andyan din yung, malapit din dyan yung last water source. So sabihan nyo yung mga guide na kung wala na kayong tubig, kukuha kayo ng tubig. Guides, no? Tubig, last water source tayo. Pagkatapos ng last water source, buong trail na yan from last water source hanggang Kapatagan hanggang Summit, wala ng tubig. So, kaya kailangan nyo mag-refill. Tapos sa Kapatagan, nandyan yung pinakasikat na bato. Yung kung saan sila tumutungtong, nagpapapicture. Tapos kita yung buong Pampanga. Tapos kalahati ng Zambales at saka ng Bataan. No? So, andun din yung Mount Macdo, makikita nyo sa kaliwa. Kung nagugutom kayo, pwede nyo imagine nyo na lang. Uy, Macdo. Uy, hello. Ganon. From Kapatagan, malapit na kayo sa katotohanan. 3 hours na lang yun. 3 hours. 2 to 3 hours. Oo, 2 to 3 hours na lang. Ako, inaano ko 3 hours kasi para para bilisan palalo nung Nung kami tao. ni tatay, isang oras. Oo. Naglagay kami ng signage. Ni Tatay Oo, Roy, Tatay Iba pa Roy. So sila naglagay kasi ng signage yan eh. So Diba? isang oras nilang tinakbo yan. Tinakbo no, hindi nilakad. So kung sa limit ng mga natin paa, yan, 2 hanggang 3. So sa Summit 360. Kung malakas ang ulan ngayon, pag bumaba yung ulap, tapos biglang umaraw, congratulations. Makikita nyo yung Kawag, Capones, Mapanuepe, Kapigpiglatan, Mariglim, Tapulaw. Zambales area. Sa Pampanga, makikita nyo yung dinaanan nyo lang. Kasi arayan hindi nyo na makikita doon, malayo na masyado. Pero makikita nyo yung sa left side, Macdo, Pinatubo, at saka Damas. Oo. Hindi, sa Araya to, pag walang ulap. O yun, pag walang ulap, makikita nyo to yung Araya. So ngayon guys, back trail lang tayo, no? So kung ano yung dinaanan nyo, yun din yung dadaanan nyo. Sinadagdag ko lang, kailangan, pagdating nyo sa kailangan 1 PM, nakakababa na kayo. Kasi kapag bumaba kayo ng alas 2, sigurado yan, hindi kayo makakarating ng jump off ulit. So yan, tested nila yan kasi sila yung Kailangan bang nag-practice PM? ng oras eh. Kasi sigurado makakapag-summit kayo mga 11 AM, 11:30. Kaya na lang kayo tapos baba na kayo. Okay, so tapos ganon. So pag nakabalik kayo, guys, kailangan nandito kayo ng 12 midnight. Okay? Ay, guys, maulit ko lang. Sa Camp 2 pala may kubo dyan. May bayad yun na 120 per head. Ngayon, pag wala yung may-ari, okay lang yun. No? Pero pag nandun, magbigay kayo. Magbigay na lang kayo magkano. Kung magkano na lang yung magbibigay nyo kasi sabihin nyo wala na. Hindi nyo naman alam na. Okay, O, pero may tao daw, kaya magdala na kayo. Nandun siya. O, nandun daw si Papang Net. Ano mo kayo? So may 120 doon na babayaran. Pero pag hindi kayo umupo sa kubo, doon lang kayo sa wala kayong babayaran. Okay? Huwag na lumaki. Oo. Oo. Dati kasi
walang kapuno-puno yun eh. Kaya tinawag namin kapatagan yun. Grassland. Walang kapuno-puno yun. So mainit talaga dun. Sobrang init. Kaya nagpagawa ng kubo dun yung may-ari. Ang may-ari hindi katulad ko mga lokal. Kasi may nakita akong comment, ang sabi daw, bakit may bayad, bakit private yung kubo, sa lokal yan. Gusto mag-comment, sa lokal nga yung may-ari. Ganun eh. No? Oh. So, kailangan midnight, 12 guys, nandito na kayo. Pag wala, Yung pinaka-late yan yung pinaka-late. Pag wala, Overtime, magkano overtime sa ang guide? overtime sa guide is 250 per hour. Anong oras magsisimula yung overtime, sir? Mag-start yung overtime 12. Okay? Pero kung 12:30 nandito na kayo, okay lang 'yon. Pero kapag umabot ng 1, congratulations. Tsaka kung abot naman ng mga 12, kahit ano lang, pakusulo lang. Kasi, Oo. Ayun naman, no? So, nasa inyo na lang yung tip kung okay ba yung kasi sinasabi ko naman sa inyo okay yung mga guide dito, guys. Hindi sila Hindi naman ako yung tutuloy pag hindi nababasa pa nyo sa kayo. internet na nawawala, ganon na Sila yung nawawala kasi iniiwan nila yung guide. Ayaw nilang makinig dun sa guide. sobrang bilis. Kasi ganito yan guys, lima yung gina-guide nila, yung tatlo hindi, yung dalawa mabilis. Ngayon mauuna yung dalawa, tapos Isa may mawawala iwan. sila. Hindi naman pwedeng iwan nga naman nung guide, yung tatlo, kasi mas mawawala yung tatlo. Sila Cedric. So, yun yung nangyayari. Kasama nila Ngayon, ako. nakikwento Takbo nila tayo, sa akin sabi eh. nila, Kaya kami. ngayon, Pagka dinidepensa wala ko din sila. sila. Kung may mali naman sila, hindi ko sila Kasama ko yung didepensahan. kasama yung isa. Pero yun yung nakikita namin problem, na gusto nung iba, mauna sila, hindi Ang maiwan alis ng pa isang namin, guide mga yung iba. gamit, mga- So, ang nangyayari, ang sinabi ko sa kanila, magkaroon kayo ng coordination ng guide. Kapag may gusto nang mauna, kasi dapat meron kayong spot na maghihintayan. So, ibigay mo na dun sa ibang guide para alam ng guide. Kailangan sinasabi nyo sa isa't isa. Ang guide nyo, ang leader, si Kuya Obet. Guys, kayo? Yung mga lead, sir. Yan, itong mga to. 1, 2, 3, yan. Okay. Oo. Si ma'am, yan yung dalawa doon. Yan. Okay, Kailangan sige. magsama-sama. Tapos yung mid nyo, si si Pacman. Guys, kung gusto ko sanang gawing lead to kaso hindi pwede. Kasi yung original sa amin, yun yung nagli-lead talaga. Siya yung utak So, si Pacman mabilis din to guys. Kung Ngayon pa may lang. gusto kayong saglitan lang saglit, mga ligo-ligo lang. Siya ang mid. Si Jan naman, eto batikan to sa room. Siya ang sweeper. So, i-group mo na lang sila na kung sino yung mga Number ka? mauuna, tapos sino yung sa gitna at saka sino yung sa huli. Okay? Yung sa huli naman, walang problema yan guys. Kahit mabilis kayo pero nasa huli kayo. Walang problema yan kasi mabilis din itong mga to. Para din kayo nagte-trail run yan. So, tapos yung nga pala si Bapang Roy, sila yung may-ari ng Mount Negron. Kasama si Apong Mario. At saka yung kapatid niya si Bapan Chairman. Ikaw na pala yung chairman yan. Ay, congrats mo to. Andyan na. Sana yung Ikaw chairman. na ba? Oh, wow, IP congrats! Mar na si Bapan Chairman. Wow, baka. Yan ang pumalit yan. So guys, group yourself into Basta ano lang, di bali hindi ganun kabilis, diretso lang kayo. Kung magpapahinga, huwag masyadong matagal.